Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, isang katotohanan ang laging gumugulat sa marami sa aking mga pasyente at marahil maging sa inyo. Alam niyo po ba na sa pagtungtong ninyo sa edad na 80, malaki ang posibilidad na ang lakas at masa ng inyong mga kalamnan o muscle mass ay nangalahati na. Ito ay isang malungkot na katotohanan. Mahigit na 40 milyong senior citizen sa buong mundo ang apektado ng sarcopenia, isang nakalulunos na kondisyon na unti-unting nagnanakaw sa kalayaan at kasarinlan ng milyon-milyong tao bawat taon. Dito sa Pilipinas, ang mga insidente ng pagkahulog dahil sa panghihina ng kalamnan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mahigit 300,000 na nakatatanda ang naoospital. Ngunit narito po ang isang balitang puno ng pag-asa. May mga pag-aaral tulad ng nailathala sa prestihiyosong Journal of Physiology na nagsasabing ang ganito kalubhang pagkasayang ng kalamnan ay hindi isang tiyak na kapalaran. Habang ang karamihan sa mga kaedad nila ay nahihirapan na kahit sa mga simpleng gawain tulad ng pagtayo mula sa upuan o pag-akyat ng hagdan, mayroong mga taong nasa edad 70 pataas na taglay pa rin ang lakas liksi at hitsura ng isang taong ilang dekada ang bata. Sila yung mga tinatawag nating mga super lolo at super lola. Nanatili silang ganap na malaya at hindi umaasa sa iba hanggang sa kanilang edad na 90. Sa mga pagsusulit ng lakas, madalas ay mas malakas pa sila kaysa sa mga taong kalahati ng kanilang edad. Patuloy silang naglalaro ng sports, nag-eehersisyo at umaakyat pa nga ng bundok. Ano po ang kanilang sikreto? Natuklasan ng mga mananaliksik sa kilalang Mayo Clinic na may mga partikular na gawain na maaaring makapagpabagal o di kaya'y tuluyang makasugpo sa pagkawala ng kalamnan na dulot ng pagtanda. Ito ay isang bagay na ayon sa estadistika, 90% ng mga senior citizen ay hindi batid. Mas nakababahala pa nalaman ng mga mananaliksik sa Harvard Medical School na karamihan sa mga doktor ay hindi man lang nababanggit sa kanilang mga nakatatandang pasyente ang pinakamahalagang gawi na makakatulong sa kanila na maibalik ang nawalang lakas kahit na sila ay nasa edad 70 o 80 na. Sa katunayan, ang payo ng maraming doktor ay salungat pa nga sa kung ano ang napatunayan ng siyensya na mahalaga para mapanatili ang ating lakas habang tayo ay nagkakaedad. Ang unang gawin na tatalakayin natin ay marahil isang bagay na araw-araw niyong ginagawa sa maling paraan. Ang karaniwang pagkakamaling ito ay lalo pang nagpapabilis sa proseso ng pagkasayang ng kalamnan sa pamamagitan ng pag-activate ng mga gene na hindi dapat gumagana. Sa pagbabago lamang ng isang gawin na ito, malaki ang pagkakataon ninyong danasin ang inyong golden years ng may kasarinlan at hindi umaasa sa tulong ng iba. Bago tayo magpatuloy, sabihin nyo naman po sa comment section kung taga saan kayo nanonood. Masarap malaman kung saan-saan umaabot ang ating mensahe ng kalusugan. Sige po, simulan na natin. Ikapitong gawi, ang paggamit ng hormetic stress. Isa sa mga hindi inaasahang sikreto ng mga malalakas na 80 anyos ay ang paglalagay sa kanilang sarili sa tinatawag na
hormetic stressors. Ano po ito? Ang hormesis ay isang phenomenon kung saan ang mga bagay na nakasasama sa mataas na dosis ay nagiging kapaki-pakinabang pala kapag ginamit sa mababa at kontroladong antas. Ito po ang literal na kahulugan ng kasabihang kung ano ang hindi nakamamatay ay siyang nagpapalakas. Lalo na pagdating sa ating mga kalamnan, ayon sa pananaliksik mula sa Bach Institute for Research and Aging, kahit na ang mga taong nasa edad owong na ay kaya pa ring mapanatili at mapabuti ang kanilang lakas at paglaki ng kalamnan sa pamamagitan ng pag-trigger sa mga cellular defense mechanisms ng katawan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng panandaliang pagkalantad sa mga partikular na stimuli. Ang pangunahing hormetic stressor na ginagamit ng mga super-ager ay ang pagbabago-bago ng temperatura. Ang panandaliang pagkakalantad sa lamig tulad ng pagtatapos ng inyong ligo sa 30 hanggang 60 segundo ng malamig na tubig o mabilisang paglublob sa malamig na tubig ay napatunayang epektibo sa pag-activate ng brown fat, pagpaparami ng mitochondria ang mga powerhouse ng ating cells, at pag-stimulate sa adiponectin, isang hormone na pumipigil sa pagkasira ng tissue ng kalamnan. Sa kabilang banda, ang init naman mula sa mga hot tub at sauna ay may katulad na benepisyo. Ina-activate nito ang mga heat shock proteins na nagsisilbing tagapagtanggol at tagapag-ayos ng mga hibla ng ating kalamnan. Isang pag-aaral sa Finland ang nakatuklas na ang regular na pagsauna 4 hanggang 7 beses kada linggo sa loob ng 10 taon ay may kaugnayan sa 40% na mas mababang antas ng pagkawala ng kalamnan kumpara sa mga hindi nagsauna. Ang ikalawang uri ng hormetic stressor ay ang intermittent fasting o pagkain sa loob lamang ng isang takdang oras. Upang mapabuti ang kalidad ng kalamnan at maisulong ang autophagy, ang proseso ng paglilinis ng ating mga selula, nililimita ng mga super-ager ang kanilang pagkain sa loob lamang ng 8 hanggang 10 oras bawat araw. Ayon sa pananaliksik mula sa Salk Institute, ang ganitong paraan ay maaaring magpataas ng mitochondrial activity sa kalamnan ng hanggang 10 sa loob lamang ng 12 linggo nang hindi nagreresulta sa pagbaba ng timbang. Ang ikatlong hormetic stressor ay ang mga malalakas ngunit panandali ang pag-ikli ng kalamnan. Isang sikat na uri ng ehersisyo na tinatawag na overcoming isometrics ang ginagawa ng mga super-ager. Dito paulit-ulit nilang tinutulak o hinihila ang mga bagay na hindi gumagalaw tulad ng pader o mabigat na kasangkapan gamit ang kanilang buong lakas sa loob ng 10 hanggang 10 segundo. Ang mga maikli ngunit matinding contractions na ito ay nakikipag-ugnayan sa mga selula ng kalamnan upang mapanatili ang kanilang laki at pagiging aktibo nang hindi labis na napipinsala ang mga kasukasuan. Ang kapangyarihan ng mga stressors na ito ay nasa kanilang pagiging panandalian at hindi regular. Dapat silang maikli lamang at sinusundan ng sapat na panahon para makabawi o recovery. Kapag ginamit ng tama, ang mga kontroladong stress na ito ay nagtitrigger sa mga longevity genes tulad ng sirtuins at FOXOs na siyang pangunahing responsable sa pagpapanatili ng ating muscle mass habang tayo ay tumatanda. Ipakilala ang mga gawin na ito ng dahan-dahan hanggang sa masanay ang inyong katawan.
Ang layunin ay lumikha ng isang banayad at kapaki-pakinabang na stress na hindi mag-o-overload sa inyong sistema. Ika-6 na gawi estratehiya sa tamang oras ng pagkain ng protina. Laging pinag-aalala ng mga senior citizen ang kanilang protein intake, ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na ang timing o tamang oras ng pagkain nito ay maaaring mas mahalaga pa. Tinatawag ng mga siyentipiko ang unti-unting pagbaba ng kakayahan ng katawan na gamitin ang protina habang nagkakaedad bilang anabolic resistance. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, sa halip na kainin ang lahat ng protina sa isang bagsakan na karaniwang ginagawa sa hapunan, mas mabuti para sa mga senior na hatiin ang kanilang protein intake sa buong araw. Narito po ang pinakamahalagang bahagi: ang inyong mga kalamnan ay may tinatawag na window of opportunity para sa protein synthesis. Ang proseso ng pagbuo ng kalamnan, mga 3 hanggang 4 na oras pagkatapos ng bawat pagkain. Ang pagkakamali ng karamihan sa mga nakatatanda ay ang pagkain ng lahat ng kanilang protina sa hapunan, kaya't hindi sila nakakakuha ng sapat na protina sa maghapon upang makabuo ng kalamnan. Ano ang pinakamagandang paraan? Subukang kumain ng 25 hanggang 30 gramo ng dekalidad na protina sa bawat kainan, almusal, tanghalian at hapunan na may pagitan sa buong araw. Halimbawa, sa almusal, sa halip na pandesal o kanin at kape, lang subukan ninyong kumain ng itlog, Greek yogurt o isang protein smoothie. Kung mahilig kayo sa kanin, maaaring sinangag na may kasamang tapa, isda o manok. Ipagpatuloy ang ganitong gawi sa tanghalian at hapunan na may mga pagkaing tulad ng isda, manok, baka mga produktong gatas o mga halaman na mayaman sa protina tulad ng munggo, tokwa at lentehas. Ang estratehiyang ito, lamang ang tamang pag-schedule ng pagkain ng protina, ay maaaring magpataas ng muscle protein synthesis ng hanggang 25% kumpara sa pagkain ng parehong dami ng protina na isiniksik sa iilang kainan lamang. Sa isang 12 linggong pag-aaral sa University of Texas, ang mga kalahok na sumunod sa ganitong paraan ay nagawang magdagdag ng humigit kumulang 2.54 kilo, 1.2 kilpounds ng kalamnan nang walang anumang ibang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Hindi sapat na kumain lang ng protina kung gusto ninyong lumakas ang inyong mga kalamnan. Mahalaga rin kung kailan ninyo ito kinakain. Ika-5 gawi, pag-optimize ng antas ng vitamin D. Alam niyo po ba na mahigit 80% ng populasyon ng mga nakatatanda ay kulang sa tinatawag na bitamina para sa kalamnan? Ang kakulangan sa vitamin D, ang tahimik na magnanakaw ng lakas, ay laganap sa mga matatanda. Ipaliwanag ko po. Ang vitamin D ay hindi lamang para sa kalusugan ng buto. Natuklasan ng mga mananaliksik sa Harvard University na ang vitamin D ay nag-i-stimulate sa mga gene na kasangkot sa pagbuo at paglaki ng kalamnan. Ang inyong mga selula ay may mga vitamin D receptors na kapag na-activate ay nagpapasimula ng mga mekanismo na tumutulong sa inyong bumuo at magpanatili ng muscle mass. Isang makabagong pag-aaral na inilathala sa JAMA Internal Medicine ang nagsiwalat na ang mga matatandang may mataas na antas ng vitamin D ay may 25% na mas malakas na kalamnan kaysa sa mga
may mababang antas. Ipinakita rin nila ang mas mahusay na balanse, koordinasyon, at bilis ng reaksyon. Lahat ay kritikal para maiwasan ang pagkahulog. Ang kakulangan sa vitamin D ay itinuturing kapag ang antas nito sa dugo ay mas mababa sa 20 nanograms per milliliter ng ml. Samantalang ang mga super-ager na tila hindi tumatanda ay halos palaging may pinakamainam na antas na higit sa 40 ng ml. Ano ang mga pinakamabisang paraan para madagdagan ang vitamin D? Bagamat malusog ang pagpapaaraw, ay hindi na gaanong epektibo habang tayo ay nagkakaedad. Ito ay dahil ang kakayahan ng ating balat na gumawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw ay bumababa ng 50% sa pagitan ng edad na 20 at 65. Ang karaniwang inirerekomendang 600 international units IU kada araw ay lubhang kulang. Iminumungkahi ng mga pananaliksik na karamihan sa mga senior ay nangangailangan ng 2,000 hanggang 4,000 IU bawat araw sa pamamagitan ng suplemento upang maabot ang sapat na antas, bagaman ito ay dapat iakma batay sa resulta ng inyong blood test. Kasabay nito, kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D tulad ng matatabang isda, sardinas, tuna, salmon pula ng itlog at mga gatas na pinatibay ng bitaminang ito. Kung maaari, subukang magpaaraw ng 15 hanggang 20 minutos sa katanghalian. Isang babala, ang mataas na dosis ng vitamin D supplement ay maaaring magdulot ng calcification o pagtigas ng mga ugat kung kulang kayo sa vitamin K2. Ang vitamin K na matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto, keso at ilang produktong hayop ay tumutulong na dalhin ang calcium sa mga buto sa halip na maiwan sa mga ugat. Ang ugnayan ng dalawang bitaminang ito ay napakahalaga. Hilingin sa inyong doktor na magsagawa ng blood test upang malaman kung gaano karaming vitamin D ang kailangan ng inyong katawan. Pagkatapos sikapin na mapanatili ang antas na higit sa 40 ng ml upang maiwasan ang pagkasayang ng kalamnan. Ika-4 na gawi araw-araw na pagkontrol sa pamamaga inflammation. Ano pa po ba ang isang karaniwang katangian ng mga nakatatandang pambihira ang lakas? Kapag sinuri ang kanilang dugo, kapansin-pansin na ang kanilang mga antas ng pamamaga o inflammation ay napakababa. Kamakailan lamang tinukoy ng mga mananaliksik ang isang kondisyon na tinatawag na inflammaging. Ito ay isang uri ng mababa, ngunit palagian at pangmatagalang pamamaga sa buong katawan na malaking salik sa pagkasira ng kalamnan sa mga may edad. Itong tahimik na proseso ng pamamaga ay nagpapabilis sa pagkasira ng protina sa kalamnan ng mas mabilis kaysa sa kakayahan ng katawan na palitan ito. Hindi lang iyan, hinaharangan din ng pamamaga ang mga senyales na dapat sana ay naguutos sa kalamnan na lumaki at lumakas bilang tugon sa ehersisyo at pagkain ng protina. Isang napakahalagang pag-aaral mula sa Tufts University ang nagpakita na ang mga senior citizen na may pinakamataas na antas ng pamamaga ay 3 beses na mas mabilis nawalan ng muscle mass kaysa sa mga may pinakamababang antas. Kahit paman pareho ang dami ng kanilang kinakaing protina o dalas ng pag-ehersisyo, ang mga super-ager na nagpapanatili ng kanilang kabataang lakas
ay gumagamit ng mga partikular na estratehiya laban sa pamamaga na hindi alam ng karamihan. Una, ang kanilang prioridad ay ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtulog sa isang kwartong ganap na madilim at pagsunod sa isang regular na oras ng pagtulog at paggising. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magpataas ng mga inflammatory cytokines na nagpapabilis sa pagkawala ng kalamnan ng hanggang 4. Pangalawa, binabantayan nilang mabuti ang kalusugan ng kanilang tiyan at bituka. Ayon sa bagong pananaliksik mula sa University of California, ang mga pagbabago sa ating gut flora o mga mikrobyo sa bituka habang tayo ay tumatanda ay direktang pinagmumulan ng pamamaga sa buong katawan. Upang labanan ito, ang mga super-ager ay kumakain ng iba't ibang uri ng pagkaing mayaman sa fiber mula sa gulay at prutas, hindi bababa sa 30 iba't ibang uri ng halaman bawat linggo, mga pagkaing fermented tulad ng yogurt, kefir, at maging ang ating sariling atsara na naglalaman ng natural na probiotics. Pangatlo, inaangkop nila ang tindi ng kanilang ehersisyo. Bagamat mahalaga ang regular na pagkilos, iniiwasan ng mga nakatatanda ang sobrang tindi at haba ng ehersisyo dahil maaari itong lalong magpalala ng pamamaga. Ang karaniwang super-ager ay nagsasagawa ng ehersisyong may katamtamang bigat sa halos lahat ng araw na sinasalitan ng maikli ngunit matinding ehersisyo 1 o 2 beses sa isang linggo. Pang-apat, regular silang kumakain ng mga pagkaing mayaman sa polyphenols tulad ng berries, green tea, at extra virgin olive oil, curcumin na nasa luyang dilaw o turmeric, at omega-3 fatty acids 2 hanggang 3 gramo araw-araw mula sa matatabang isda o suplemento bilang mga natural na panlaban sa pamamaga. Maaari ninyong masubaybayan ang antas ng inyong pamamaga sa pamamagitan ng isang simpleng blood test na sumusukat sa high sensitivity C-reactive protein HSCRP. Ang mga super-ager ay karaniwang nagpapanatili ng antas na mas mababa sa 1.0 mg/L, ngunit ang karaniwang senior ay may antas na 3 hanggang 5 beses na mas mataas dito. Ikatlong gawi, pag-inom ng mga tiyak na bitamina araw-araw. Ang mga super-ager na may pambihirang lakas ay nagbibigay ng espesyal na pansin sa mga partikular na micronutrients na sumusuporta sa pagbuo ng protina at paggana ng kalamnan. Bagamat karamihan ng mga payo sa pagkain ay nakatuon sa mga macronutrients tulad ng protina, carbs, at taba, ang mga mahahalagang sustansyang ito ay nagsisilbing mga spark plug na tumutulong sa inyong katawan na masulit ang mga benepisyo ng ehersisyo at ng protinang inyong kinakain. Kung wala ang mga ito, gaano man karami ang inyong protina o gaano man kadalas ang inyong ehersisyo, hindi ninyo mapipigilan ang pagkawala ng kalamnan. Una sa listahan, ang magnesium. Tinawag ito ng mga eksperto mula sa University of Vermont bilang ang nakalimutang elektrolito para sa kalusugan ng kalamnan. Mahigit 70% ng populasyon ng mga nakatatanda ay kulang sa mineral na ito na kailangan para sa mahigit 300 proseso ng enzyme na kasama sa paggana ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga senior na may sapat na antas ng magnesium ay mas mahusay sa mga pisikal na gawain
at may 30% na mas malakas na grip strength kaysa sa mga may kahit bahagyang mababang antas lamang. Ang mga super-ager ay karaniwang kumakain ng mga pagkaing mayaman sa magnesium araw-araw, tulad ng maitim na madahong gulay, malunggay, kangkong spinach, mga nuwes buto at dark chocolate, at madalas ay umiinom din ng suplemento nito. Susunod ay ang creatine, na hindi lamang para sa mga bodybuilder. Sa isang pag-aaral sa McMaster University noong 2015, napatunayan na ang pag-inom ng creatine supplement kasabay ng ehersisyo ay makabuluhang nagpataas sa muscle mass, lakas, at maging sa pag-iisip ng mga matatanda kumpara sa ehersisyo lamang. Ang araw-araw na pag-inom ng 3 hanggang 5 gramo nito ay maaaring magpataas ng tubig sa loob ng mga selula ng kalamnan at ng produksyon ng enerhiya na lumilikha ng isang kapaligirang paborable sa paglaki ng kalamnan. Ang susunod ay ang methylated B12, isang bitamina B na madalas nakakaligtaan ang kakayahan ng ating katawan na sumipsip ng B12 ay bumababa habang tayo ay tumatanda dahil bumababa rin ang produksyon ng stomach acid. Ang mas malala pa dalawa sa mga pinakakaraniwang gamot na iniinom ng mga senior, ang metformin para sa diabetes at mga proton pump inhibitor para sa pangangasim ng sikmura, ay lubos na nagpapababa ng antas ng mahalagang bitaminang ito. Ang kakulangan dito ay nakakaapekto hindi lang sa produksyon ng enerhiya ng kalamnan, kundi pati na rin sa paggana ng ating mga nerve. Ang mga super-ager ay karaniwang umiinom ng methylcobalamin, ang aktibong anyo ng B12, sa halip na ang mas murang anyo na kasama sa mga ordinaryong multivitamins. Huwag din nating kalimutan ang mga mineral cofactors tulad ng zinc, selenium, at chromium. Ang mga ito ay mahalaga para sa pagsuporta sa insulin sensitivity at protein synthesis, parehong kailangan para sa paghahatid ng sustansya sa ating mga kalamnan. Isang komprehensibong pag-aaral mula sa Tufts University ang nag-ugnay sa sapat na antas ng mga trace elements na ito sa 22% na pagbuti sa pagpapanatili ng muscle mass sa loob ng 5 taon. Sa halip na umasa sa isang pangkaraniwang multivitamin, ang mga super-ager ay sumasailalim na sa micronutrient testing upang matukoy ang kanilang mga partikular na kakulangan at uminom ng mga angkop na suplemento. Ikalawang, gawi pangalagaan ang inyong mga koneksyon ng nerves at kalamnan, neuromuscular connections. Narito ang isang kamangha-manghang katotohanan na hindi alam ng karamihan sa mga senior. Ang epekto ng pagkasayang ng kalamnan ay hindi lamang tungkol sa mga hibla ng kalamnan mismo. Ang pinakamahinang bahagi ay kadalasan ang koneksyon sa pagitan ng inyong mga kalamnan at ng inyong nervous system. Isipin ninyo na ang mga neuromuscular connections na ito ay parang mga saksakan ng kuryente para sa inyong mga kalamnan. Kahit gaano karami ang protina sa inyong dieta o gaano kahusay ang inyong ehersisyo, kung ang saksakan ay sira na hindi makakarating ang utos mula sa inyong utak patungo sa inyong mga kalamnan. At ang mga koneksyong ito ay mas mabilis na humihina pagsapit ng edad na si SPAN2. Ayon sa bagong pananaliksik mula sa University of Michigan, ang mga napakalakas na super-ager ay may mas mahusay na mga neuromuscular connections kaysa sa karaniwang senior.
At ang mas nakatutuwa, natuklasan ng mga siyentipiko ang ilang mga gawain na maaaring mapanatili o kahit na ayusin ang mga kritikal na koneksyong ito. Una, ang pagsasanay sa mga gawaing nangangailangan ng koordinasyon at katumpakan. Ang mga aktibidad tulad ng tai chi, pagsasayaw, lalo na ang ballroom tennis o kahit ping-pong ay napatunayang mas epektibo sa pagpapabuti ng koneksyon ng utak at kalamnan kumpara sa regular na ehersisyong pampalakas o simpleng paglalakad lamang. Ang mga ehersisyong ito ay nangangailangan na ang inyong nervous system ay mag-recruit ng mga hibla ng kalamnan sa mga partikular na pattern na siyang nagpapatibay sa mga neuromuscular connections. Noong 2020, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga matatandang sumasali sa mga aktibidad na nangangailangan ng koordinasyon 2 beses sa isang linggo ay napanatili ang kanilang neuromuscular connections ng 31% na mas mahusay kaysa sa mga nagsasagawa lamang ng tradisyonal na ehersisyo. Ang ikalawang paraan ay nakatuon sa mga kemikal na sumusuporta sa kalusugan ng neuromuscular. Ang mga sustansyang tulad ng acetyl L-carnitine at alpha-lipoic acid ay maaaring makatulong na pigilan ang pinsala mula sa oxidative stress sa koneksyon ng nerve at kalamnan. Mas kapana-panabik pa ang ilang anyo ng bitamina B1 tulad ng benfotiamine at ang huperzine A na mula sa isang uri ng halaman ay maaaring magpataas ng acetylcholine, ang pangunahing neurotransmitter na responsable sa pag-activate ng kalamnan. Pangatlo, ginagamit ng mga super-ager ang iba't ibang mga diskarte sa paghinga na nag-a-activate sa vagus nerve na tumutulong na i-regulate ang neuromuscular transmission. Ang mga simpleng diskarte sa paghinga tulad ng box breathing, paghinga, papasok sa 4 na bilang, pagpigil ng 4 na bilang, at pagbuga sa 4 na bilang ay maaaring magpabuti sa neural activation ng mga kalamnan ng hanggang 15% sa loob lamang ng 5 minuto bawat araw. At marahil, ang pinakakamangha-mangha ay ang koneksyon sa pagitan ng aktibidad ng isip at pagpapanatili ng mga neuromuscular connections. Sa isang makabagong pag-aaral, natuklasan ng Columbia University na ang regular na pagsali sa mga gawaing humahamon sa pag-iisip tulad ng pag-aaral ng bagong wika, pagtugtog ng instrumento o paglutas ng mga puzzle ay makabuluhang nakapagpanatili sa paggana ng kalamnan ng mga matatanda. Natuklasan ng mga mananaliksik na maraming neural pathways ang parehong ginagamit ng utak at ng neuromuscular system. Kaya sa pagpapanatiling matalas ng koneksyon sa utak, epektibong napapanatili rin ng mga super-ager ang kakayahang i-activate ang kanilang mga kalamnan hanggang sa kanilang edad 80 at higit pa. Unang gawi. Progresibong pagsasanay na may pabigat. Progressive resistance training. At ngayon, narito na tayo sa pinakamahalagang gawi sa lahat. Tinukoy ng mga eksperto sa Tufts University ang nag-iisang pinakamahalagang pag-uugali na naghihiwalay sa mga napakalakas na 80 anyos mula sa kanilang mga kaedad. Ito ang pinakamabisang gamot laban sa pagtanda na natuklasan kailanman. Ito po ang progressive resistance training o pagsasanay na may pabigat na unti-unting pinapahirap sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi sa paraang ginagawa ito ng karamihan sa mga senior.
Ginagamit ng mga super-ager na ang lakas ay lumalaban sa kanilang tunay na edad ang mga nakatutok na regimen sa resistance training upang labanan ang mga biolohikal na proseso ng pagkasayang ng kalamnan. Ang ating mga kalamnan ay gumagana sa prinsipyo ng gamitin mo kundi mawawala ito. Use it or lose it. Kailangan mong unti-unting hamunin ang mga ito upang mapanatili sila sa mabuting kondisyon. Ang paglalakad, pagsali sa water aerobics, o paggamit ng parehong maliliit na dumbbell linggo-linggo ay hindi magiging sapat upang mapanatili ang muscle mass pagkatapos ng edad na 60. Ano ang espesyal sa paraan ng mga super-ager? Una, ang kanilang focus ay nasa intensity o tindi, hindi sa duration o haba ng oras. Nalaman sa isang pag-aaral mula sa McMaster University na mas maraming kalamnan ang nakuha ng mga senior pagkatapos ng 2 linggo ng high-intensity resistance training hanggang sa punto ng pagkabigo failure kaysa sa 5 linggo ng ehersisyong may katamtamang tindi. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang maabot ang tinatawag ng mga exercise physiologists na transitory muscular failure. Ito yung punto na hindi mo na kayang gawin ang isa pang ulit ng ehersisyo ng may tamang forma. Ito ay nagpapadala ng malalakas na senyales sa katawan para sa pagbuo ng kalamnan na tumatagal ng hanggang 72 oras pagkatapos ng ehersisyo. Pangalawa, binibigyang diin nila ang mga compound movements o mga ehersisyong sabay-sabay na gumagamit ng maraming grupo ng kalamnan. Ang mga bersyon ng squats, deadlifts, rows at pushes na idinisenyo para sa kanilang kakayahan at kalusugan ng kasukasuan ay mas malakas ang epektong hormonal kaysa sa mga ehersisyong nakatuon sa isang kalamnan lang tulad ng leg extensions o bicep curls. Pangatlo, gumagamit sila ng progressive overload na nangangahulugang unti-unting pagtaas ng antas ng hirap sa paglipas ng panahon. Dahil ang iyong mga kalamnan ay umaangkop sa anumang stress na inilalagay mo sa kanila, ang paggamit ng parehong bigat buwan-buwan ay magre-resulta sa paghinto ng pag-unlad. Itinatala ng mga super-ager ang kanilang ehersisyo at hinahamon ang kanilang sarili na gumawa ng kaunti pang higit sa bawat pagkakataon. Pang-apat, binibigyang diin nila ang eccentric o ang pababang bahagi ng ehersisyo na napatunayang napakabisa para sa lakas ng kalamnan ng mga matatanda. Ang dahan-dahang pagbaba ng bigat ay nagpapataas ng puwersa sa mga kalamnan habang binabawasan ang puwersa sa mga kasukasuan. Sa isang makabagong pag-aaral mula sa University of Alabama, nalaman na ang mga matatandang nagsimula ng isang 20 linggong programa ng progressive resistance training ay nagdagdag ng humigit kumulang kilo 3.3 sa madilobs ng kalamnan at pinataas ang kanilang lakas ng 35%. Ang mga kapansin-pansing pagbabagong ito ay sinabayan ng pagbuti sa regulasyon ng asukal sa dugo, densidad ng buto at paggana ng pag-iisip. Kaya ano ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga retirado? Yung problema ay maraming tao ang naniniwala na ang resistance training ay masyadong mapanganib o hindi na para sa kanila. Ang totoong panganib ay ang hindi paggawa ng resistance training na siyang nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, kahinaan at iba pang mga problema. Kung mayroon man kayong isang bagay
na gagawin mula sa video na ito, gawing regular na bahagi ng inyong buhay ang progressive resistance training. Kumonsulta muna sa isang profesional upang matiyak na tama ang inyong porma at pagkatapos ay unti-unting taasan ang intensity na angkop sa inyong antas ng fitness. Kahit isang 30 minutong sesyon sa isang linggo ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung paano kayo tatanda. Ito po ang 7 gawi na sinusuportahan ng siyensya na nagpapaliwanag kung bakit ang ilang 80 anyos ay nagpapanatili ng kanilang pambihirang lakas ng kalamnan. Magsimula sa isang gawi na madali ninyong maisasama sa inyong araw ngayon at unti-unting isama ang iba. Ang pagsisikap na inyong ilalaan ngayon upang palakasin ang inyong sarili ay magbubunga ng pangmatagalang benepisyo sa inyong kalayaan at kalidad ng buhay. Isang mahalagang aral sa buhay ang nais kong iwan sa inyo. Ang ating katawan ay ang nag-iisang tahanan na meron tayo sa buong buhay natin. Ang pag-aalaga dito ay hindi isang gastos kundi isang pamumuhunan. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo, ngunit ang pagtanda ng may lakas kalusugan at kasarinlan ay isang pagpili, isang desisyon na ginagawa natin araw-araw sa pamamagitan ng ating mga gawi. Huwag nating hayaan na ang edad ang magdikta sa ating kakayahan. Tayo ang may hawak ng kapangyarihan na hubugin ang ating kinabukasan. Ngayon, pagkakataon nyo namang magsalita. Meron na po ba kayo sa 7 gawi na ito na isinasagawa sa kasalukuyan? Alin po sa mga ito ang pinakagumulat sa inyo? Meron ba kayong kakilalang lolo o lola na kahanga-hanga ang lakas para sa kanilang edad? Ibahagi nyo naman po ang inyong mga kwento at saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kaalamang pangkalusugan at ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kamag-anak. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Miguel Santos nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan.